Kababayan ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 23, 2025. Andito tayo sa may PITX, dito yan sa may Tambo, Paranaque. At dadalhin po natin yan sa may Maestro and Boss Dry Motorcycle Parts and Accessories sa may Macatao Street, Las Piñas. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Balita. Warning, masintabi na po at magkaanin itong balita ito. Inahasa umano ng 14 na pulis ang isang 18 taong gulang na babae na nalawigan ng Cavite. Sa inisyal na investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay ang biktima nang lapitan siya ng grupo ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis mula Tacloban, Laguna. Nang pumilit mo nung pumasok mga suspect at pinatubog ang kanilang bahay kung saan ninakaw mo ang mga cellphone at cellphone ng biktima. Kalaunan ay itinak ng mga suspect ang pinto ng bahay at doon ang naganap ang pangahalay. Na-aresto sa follow-up operation ng 8 sa mga suspect habang 6 sa kanila ang patuloy pang pinutubis. Ayon po sa Police Regional Office 4A, naka-assign ang mga naturang pulis sa kanilang Drug Enforcement Group Special Operation Units. Nakuha sa mga suspect ang iba't ibang kalibre ng baril, cellphone at motorsiklo ng biktima, pati na ang ilang pakete ng hinihinalang droga. Maharap ang mga suspect sa reklamong rape at robbery in band. Lead po ng PNP, hindi nila papayagan ng anumang uri ng pang-abuso o anumang hakbang na sisira sa tiwala ng publiko at tiniyak ng mabilis ng pagpapanagot sa mga tiwaling pulis. The complainant, yung biktima, will come to Napolcom on Tuesday to file her complaint. Tutulungan natin to dahil positive talaga na siya ay medyo nagalaw dito. At hindi po pwede talaga to at ano pang gawin yung pagtatagitag ni is unacceptable. Yan po ang tinig ni Attorney Rafael Calinisan, Commissioner ng National Police Commission o Napolcom. Attorney, masintabi na alam ko maraming magre-react sa isang bahagi ng pahayag mo na medyo nagalaw. Marami yung suspect. Parang yata Balitang-balita sa Double B. Samantala mga kapuso, balita pa rin po sa mga lalawigan. Patay ang 4 na individual habang isang kritikal matapos ang tupi ng isang delivery van ng isang tricycle sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Ayon po sa Tagkawayan PNP, sinakop ng truck ang kabilang linya dahilan para masalpok nito ang kasalubong na tricycle na nakalagkad ng kalahating kilometro o 500 metro. Paliwanag po ng driver ng truck, hindi niya naramdaman na mayroon na pala siyang nabangga na sa sobrang bigat ng karga ng kanyang sasakyan. Patuloy pa naman po ang investigasyon sa insidente. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Balita pa rin po mga kapuso, balik tayo sa Metro Manila. Kabi-kabilang sunog po ang sumiklab dito sa Metro Manila kahapon sa Barangay Payatas, Quezon City. Natupok ang dalawang palapag na bahay sa bahagi ng Gabriel Street. Dahil sa sunog na nagsimula dakong 7:49 ng umaga at umabot lamang sa unang alarma. Kagabi, isa pang hiwalay na sunog ang sumiklab sa barangay kung saan pagawaan naman ng foam ang natupok bandang 9 ng gabi. Napunayan bago mag-alas 10 ng gabi na tumupok sa 4 na bahay at naka-apekto sa 4 na pamilya. Sa lungsod naman ng Valenzuela, isang residential area at nasunog bago mag-alas 9 na rin na umabot sa ikalawang alarma. Sa Tondo, Maynila, panginis na magtakula ng mga bumbero ang sunog na sumiklab sa gate 1 ng Parola Compound. Sa ulat po ng Tondo Fire Station, nagsimula ang sunog dakong alas 10:11 na umaga at naapuna makalipas lamang ang 9 na minuto. Samantala po, 12 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa Olongapo City dahil sa sunog na sumiklab sa isang paupahan sa Barangay Pag-asa na tumagal ng 1 oras. Nagputukan pa ang mga kawod ng kuryente sa sunog naman na nangyari sa Barangay Pulong Kuhangin sa Santa Maria, Bulacan. Sa kabutiang palad, wala pong napaulat na nasaktan o nasawi sa mga nabanggit na sunog na pawang inaalam pa ang naging pizza. Balitang Balita sa Double B. At bago tayo mag-break mga kapuso, isa pong mahalagang pagbabalita rin.
pag-aandar sa kalikasan at dito po pumapasok ang partisipasyon ng media at ng iba't ibang sektor. Pinarakalan ng Climate Change Commission bilang isa sa mga tinaguriang climate heroes para sa taong 2025 ang Super Radio DCWP anchor at senior correspondent na si Carlo Mateo. Isinagawa pong programa sa University of Makati Performing Arts Theater sa lungsod ng Taguig kahapon. Si Mateo po ay binigyan ng pagkilala dahil sa kanyang ambag at mainit na pagtalakay sa usapin ng climate change. Kabilang din sa may mahigit 40 individual na pinanagalan ay sina PNP Acting Chief Police Lieutenant General Melencio Navtates Jr., Retired Police General Nicolas Torre III, PNP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pa. Super Radio DCWB Balita Totoo. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating papasadahan pero syempre ilan muna mga panala, oras natin ay alas 4:46. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Bio Flu Talent. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Iba na yung flu na. Mercury Drug ay 24 oras sa mga nilugan. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Big Time Pamaskong Handog na Proof of Purchase Promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Pwede magpadala ng entries at by chance na manalo ng malalaking papremyo ngayong Pasko. Ang mga mamimili at sari-sari store owners. Mahigit 7 million pesos ang ipamimigay at 4 na lucky mamimili at sari-sari store owners ang may chance na manalo ng tigis 1 milyong piso sa Grand Draw. May mananalo din ang pangkabuhayan package na 50,000 pesos at may mag-uwi din ng tig 1,000 pesos araw-araw at 7,500 pesos kada linggo. Nag-umpisa na ang sending of entries at tatagal ito ng hanggang December 26, 2025. Maaaring maghulog ng entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations at piling outlet ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, muli po, magandang umaga si Ate Eden, no? Galit na galit. Mga naman, walang medya, di ba? Magandang umaga kay Ricardo, magandang umaga kasama na si Destiny. At si Walter, mga kapuso po natin. Si Bella, magandang umaga. Si Rad, good morning. At Gilbert, good morning. Good morning sa mga kapuso natin. Auntie, good morning. Ay, oo. Hindi pa nga pala. Hindi pa rin tayo. Yan, ha? Maraming salamat sa iyo, Hausi, ha? Ay, sa mga kapuso po natin nagkahanap ng trabaho ngayon pong araw na ito. Meron pong job fair, natawag na in-house job fair, ang Muntinlupa City. Ngayon po ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan po ay gaganapin sa Muntinlupa City Hall Annex Building. Walong kumpanya ang kalahok kung saan kabilang po sa mga bakanting trabaho na kanila pong iniaalok ay kahera, karpintero, delivery rider, service crew, technician, cadet engineer, brand ambassador. Pag cadet engineer, di ba sa moto? Pwede kasi local, pwede rin sa international. Wala, bisitahin lamang po ang Facebook page ng Muntinlupa Peso at mag-registro sa link po sa kanilang post. Samantala sa Malang, sa Cotabato mga kapuso, simula naman 8:30 ng umaga. Sabi sa inyo, hindi na tayo pang Metro Manila. Ang buong bansa po yan, ha? Sa Malang Municipal Gymnasium po, gaganapin ang kanila pong job fair kung saan mahigit 10 kumpanya ang kalahok at alok po nila ang mga trabaho sa militar. Iba gusto masundalo dyan. Health facility, ang kalusugan, beauty care, at marami pa pong iba. Ngayon, sa mga may kababayan po, may mga kaanak, may mga miyembro po ng pamilya na taga Malang, Cotabato. Simula po 8:30 ng umaga sa Malang Municipal Gymnasium, gaganapin po ang job fair ngayong araw. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Yaryo! Yaryo rin yan! Yaryo! Tayo sa radyo sa Double B. Balitang balita. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng Biogestic. Mas talagnas, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya talagnas, mati, Biogestic. At mga kapuso, ito na ang ating Diary sa Radyo. Mga headlines, mga balita sa Diary. Kaya sa Super Radio sa 8:25. Ito ang ito ng
di umano ang isang opisyal ng DPWH sa Mimaropa at dalawang opisyal ng Sunwest Corporation. Sa Philippine Star naman, Senador Panfilo Lacson hindi kaya tumanong maglusad ng destablisyon sa gobyerno. Ayon kay Lacson, inudyukan siya ng ilang retiradong general na patansikin sa pwesto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte kapalit ng pwesto sa isusulong na civil-military junta. Inaliwala lang muna ni Lacson ang panawagan na anya'y labag sa konstitusyon at walang magandang idudulot. Sa akin nga may nag-uudyok eh. Igihan ko raw kasi para mawala yung presidente. Mawala lahat yung at gusto civil military junta. May mga nag-message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dinedestan ko nga eh. Meron pa nga offer na maging part ako ng junta eh. Ng council eh. Kaya nga dinedesta ko eh. Maraming malikot ang isip. Kasi pag ganito merong crisis, lalo pa nga ako natalamak ng katiwalian. Minsan, hindi mo rin masisi yung iba na mag-isip ng kung ano-ano. Yapatinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. At sa Abante, kasama na ang Filipino Star ngayon, Harry Roque at Cassandra Leong, tutugisin ng Interpol. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, humilig na ang pamalaan ng red notice sa Interpol laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na pogo sa Pampanga. May sinawalan din ng PAOK na naglabas na ng red notice ang Interpol laban kay Ongde din kay Rodeline Paterna na kapwa may warrant of arrest dahil sa kasong qualified human trafficking. Mga kapuso, balitang pampalakasan, syempre kasama po yan sa mga mababasa ninyong balita sa kanilang mga pahayagan. Nakasungkit po ng bronze medal si Carl Eltru Yulo sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Nagtunga po ang all-out performance ni Yulo sa finals ng men's floor exercise category sa score na 13.73 feet na iuwi ni Yulo ang bronze medal para sa bansa. Ito ang unang medalya ng nakababatang Yulo sa world level na kapatid ng Pinoy Olympian at gymnast na si Carlos Yulo. Ngayong araw naman po sasabak siya sa finals ng vault and horizontal bar competition na nasabing patimpalang. At bukas po mga kapuso, November 25, wala nang atrasan dahil sa apat na maglalaban ng teams, dalawa lang ang nakapasok sa quarterfinals. Lyceum Pirates kontra San Sebastian Golden Stags, alas 11 ng umaga sa Heart of Asia. JRU Heavy Bombers at AYAC General Suman, alas 2:30 ng hapon sa GTV at Heart of Asia. Ito po ang mga aksyon na inyong dapat abangan sa NCAA Season 101, Building Greatness. Tama po ba yung pinagpapadalaan sa atin dito? Hindi kailangan ng ID Sa mga dyan. kapuso sa tubig, I don't unahin po natin yung sinusuplayan ng Asan na ba tayo? Ay, hindi naman po. 10 PM Hindi sa po. isang umaga bukas sa Maynila po. Hindi naman po. Napakaraming Nasa barangay. amin pala tayo. Halimbawa po yung barangay 20, 39, 51, Meron kasi yung 67, ano dito, di ba? 75, Hindi sila 79, nagpapapasok pag walang hanggang gate. Ay, naman po. hanggang Ano naman to? 112, 116 hanggang 119. Marami pa po mga iba. Puntahan po ninyo ang social media pages ng Highway lang din Maynila po, mga sir. kapuso para sa kumpleto po mga impormasyon. Meron din pong 10 PM hanggang 4 AM sa Maynila din. Barangay 598, 649 hanggang 651, 664 at 671. Samantala po, sa mga nagtatanong naman, supply po ng kuryente ng Meralco dito sa Quezon City, bahagi ng Barangay South Triangle. Ang apektado, dulot po yan ng pagatayo ng Kamuning Footbridge. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogestic. Basta lagnat, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogestic. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, 31 days, Pasko na. Alam mo ba ang isa sa mga paborito kong artista noon? Ay si... Sabi ni Paquito Bumidera, present daw siya. Ayan, ay, Paquito! Merry Christmas! Ay, ito po, hindi pa tuluyang nararanasan ngayon ang tinatawag na Carmageddon sa Metro Manila. Ayon po yan sa MMDA. Pero kahapon, may prediction ng bumper-to-bumper na traffic. Naku, tataas ang presyo ng produktong petrolyo, partikular na raw ang diesel. Sa pag-ikot po ng GMA Integrated News sa bahagi ng EDSA kapansin-pansin, ang napakahaba pong Christmas tree. Yung kulay pulang ilaw, kulay pula po na ilaw ng mga sasakyan. Ay tumabagal na usad po ng mga sasakyan malapit sa mga mall tulad ng EDSA North at Bawang. Pero ayon po sa NPA, hindi pa ito yung Carmageddon ngayong Papasko
naranasan o naranasan umano kahapon ay bahagi lamang ng normal na traffic ngayong per month. We have to consider also yung season yung budget season ng mga tao. Normally, yung mga 13-month pay, Christmas bonuses, it does not come as early as November, mid of November or end of November. Yung iba dyan pumapasok first week of December, second week of December. So the peak of the Carmageddon or the heavy traffic rush for the Christmas, definitely it will start or mas mararamdaman natin ito by December first week. Kaya matili ni Gabriel Go ng MMDA Special Operations Group. Mga datos naman po ng MMDA, ang average daily vehicle volume sa EDSA ay nasa 200,000 hanggang 250,000 na lumulobo tuwing holiday rush ng hanggang humigit kumulang 400,000 kada araw. Ibig sabihin halos doble. Taon-taon umano itong nangyayari. Kaya noong mga nakalipas na linggo pa lamang ay naglatag na ng mahakbang ang MMDA para maibsan ang nakaambang holiday traffic. Bukod po sa mga clearing operations kung saan nakikita po ang maraming pasaway, ang pagbabawal sa mga paghukay sa kalsada at ang extended duty ng mga enforcer, dinimitahan na rin ang delivery sa mga mall maliban na lamang sa mga pagkain at perishable items, habang tuwing weekend na lamang pwedeng magkaroon ng mall-wide sale o mall-wide sale. At hindi ka talaga nakakapunta sa mall para bumili ang sikap sa Pilipinas. At ito po sa Metro Manila. At adjusted na rin po ang mall hours simula naman November 17. Aba! At tangga po pasok ng mga mall. Adjusted na pala ang oras nila. Sabi ko, umiinit na. Super Radio DZBB. Balita Totoo. At dahil 31 days na nga lamang po, Pasko na eh. May nailawan na rin sa ibang pang bahagi ng bansa ang naglalaki ang Christmas tree. Sa City Hall po ng Luzon ng Tagum sa Davao del Norte, aabot sa 231 feet ang pinailawang Christmas tree na may temang karnival. Tagtad po ito ng ibu-ibong ilaw at palabong hot air balloons, Ferris wheel at mga carousel. May mga nagtangkal pa pong mga acrobat at mga magician. Sa plaza naman ng Gapan Nueva Ecija, hindi lang po higanteng Christmas tree at Ferris wheel ang bida. Atraksyon din kasi ngayon sa plaza ay makapagpagtalit sa isang kalsada pagpunto sa mga lumang bahay pinipit sa mga pagkain sa kanilang night market. Samantala, gabi-gabi na rin po maliwanag sa munisipyo ng Samal Manaan matapos pong pailawan ng malaking Christmas tree at isang ayan din po mga kapuso sa Lipa City, Batangas, ilang Christmas tree din po nagawa sa recycled materials ang nakadisplay. Mula po yan sa mga plastic bottles, sachet, disposable na kutsara, tinidor at mga nandaan. O mga kapuso, marami pang mga balita natin. Kuya Orly Trinidad. Siya na po ang susunod. Ako po yung lingkod, Manny Vargas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga. At kita po tayo lahat. 4:58 na. Aming puno. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Sa Mega Manila. May paninindigan, matatag na asahan. Super Radio 594, sa Puntong Pilipino, lahat Super Radio. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mapagkilalang tinanggap ng Super Radio DZBB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System NALMA, Las Piñas. Super Radio DZBB, ikinangkap bilang Best AM Radio Station. Miss Tony Aquino ng programang Suma sa Puso, itinangkal bilang Best AM Radio Female Personality. At sa itinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025, Best Malabon Ahon Radio Promoter, Pero Del Prado, Best Malabon Ahon Field Reporter, Alan Gatus, at Best Malabon Ahon Public Service Feature, ang alam niyo ba, ni Paolo Sierra. O sa ating salamat sa inyong pagtuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi nakaaleko, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong Tabi naman ng konti tayo. may paninindigan, matatag na asahan.
Dito? Oo, tama po. Dulong-dulong. Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men para sa mga kalalakihan. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Calciumate, made for a stronger you. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan. Pwera Manong Balita. Magpunog ng balita. Pwera Mano sa Super Radio. Pwera Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawa. Balitaang walang iwanan. Matibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Pwera Manong Balita. Ito Kasama ba? si Orly Trinidad. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Super Radio DZWB. Mapapanood din sa Ito, opo. Salamat po, God bless po. Double check lang po, baka may naiwan. Ito po, hindi po. Uy, sarap. Ayan, so na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga misyon. Paalam po. So this is John Paren, the Filipino Channel, ang inyong pangalaman. Paalam po. Araw po tayo ngayon ng Lunes. Huling Lunes na po ito para ho sa buwan ito ng Nobyembre.